Kapag tumataas na ang ammonia level sa inyong mga tubig, kailangan meron na kayong ginagawang aksyon para hindi na ito kumalat pa sa mga iba pa nyo pang alagang mga isda. Dahil nga wala na ang ating mga ibang isda dito at in-empty na natin to. At syempre, para maging safe yung iba at hindi natin to tuluyan mawala pa. Hindi dahil sa sobra tayo sa pakain at hindi rin po ito sintomas na nagkaroon ng problema ang ating tubig kasi parang kikreate naman siya ng algae. Ang problem lang sa ating tubig ay meron nakapaglason sa kanya. At ano ba ang dapat nating gawin doon? At ano ang nangyari sa aking mga alaga? At unti-unti silang nawawala. Ang na-research ko at nakita ko, napansin ko dito, ang ating isda ay may maliliit pa doon na hindi naman nila nauubos. Pinakain lang nila ang tail at lumulutang na lang ito sa kanilang tubig. So, hindi natin mapapansin yon sa sobrang laki ng 50 gallons at meron pa tayong guppy grass. Kung naalala nyo, yung meron akong vlog nakarang araw na nagtatago yung iba pang isda na wala na talagang buhay. Kaya napansin natin na tinanggal natin doon at pwedeng pala maging cause yun ng ammonia. Kaya ang nangyari, nag-separate na tayo at hiniwalay na natin ang ating mga isda. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkawala ng iba pa. At chinek ko nga dito sa ating tubig na meron palang amoy na kakaiba. Kapag may kakaibang amoy at sobrang lansa, pwede itong mag-create talaga ng ammonia. So, iba yung normal na tubig na kasi normal, pag naamoy nyo yung tubig, alam nyo naman na malansa. Pero iba yung amoy ng na pollute na o parang yung parang ano na, yung nahalo na siya na ibang amoy. Sobrang lansa na hindi maintindihan. Kung mayroon kayo idea, halimbawa, for example, ay meron kayong isda na na male, meron kayong male, kapag naglabas yun ng ng puting spotted na sperm, o nahalo sa tubig yun, tapos nalipas ng ilang araw, ganun ang amoy niya. So, parang nilalason niya yung tubig. So, nagkikreate to ng ammonia. Ang ammonia naman kasi, ang pwedeng mag-start yan, syempre, dun sa mga naiwan mo, nalaps mo na pagkain, tapos hindi naman nila naubos, tapos na-stuck sa tubig, nandun sa ilalim ng tubig, hindi naman nila naubos, pwede yun ang cause ng ammonia. At ang pangalawa, yung mga poops nila, yung mga dumi nila na sobra-sobra, ay pwede mag-create doon ng ammonia. Lalong-lalo na kapag sobrang dami, pero hindi mo naman nalinis yung ilalim, na-stuck doon. Iba kasi pwede yun. Sa akin kasi minsan, ginagawa ko, hindi ko sa masyadong tinatanggal yung iba. Kasi yung ibang yun, pwede ma-convert yun sa good bacteria. Ang good bacteria, maganda yun sa inyong mga aquarium tanks.
Kasi sila mismo yung kumakain doon sa mga negative. So kung mas marami ang positive, kaya niyang ubusin o kaya niyang mapawala yung mga negative bacteria. So ngayon, kapag mas marami ang negative na bacteria, doon naglalabasan na yung mga kakaiba, tubig nyo, at pwedeng mawala ang isda nyo. Minsan pagkatamlay, minsan pagka-faded, pagkawala ng kulay ng mga isda, dahil nga nagkakasakit sila. Tulad nito, clear. Clear yan, di ba? Kasi napalitan na natin ng tubig. Pero mayroong something smell ako na amoy. May parang konting siyang smell na hindi maintindihan na super lansa na akala mo. Pero ito hindi ko na rin kasi pinakita. Meron na akong tinanggal dito na 4 na peraso. 4 pieces. Yung 4 pieces na yun yung mga nakalutang na. So, doon na siguro nag-create ulit yung pagka-smell na ito na mabaho na malansa para mag-create ito ng ammonia. Hindi natin mapipigilan yun, ganun talaga. So, hindi naman natin kontrolado ang iba. So, ngayon, kailangan natin, kasi mayroon dito, tulad dito. Ayun, nahabol, So, yung iba, hindi ko pa kasi sila pinapakain. Tulad niyan, may malalaki na sa kanila. Tapos may naiwan na maliit. Yung malaki, syempre maghahanap ng pagkain yan. So, sobrang gutom. Kasi kapag yung malalaki, masama mo na maliliit, kaya nilang bulihin. Yung kaya nilang makain doon sa kanilang bunganga. Lalong-lalo na yung maliit. Unang-una nilang talagang nilalantakan yung tail. Kung napansin nyo yung mayroon akong ginawang video na ginawa yung pagkain sa kanya sa tail, inunti-unti niya, pero hindi naman niya kinain lahat. Oo, kinain niya. Siguro na yung papiranggot ng tail. Pero yung buong body, hindi nakakainin yun. May iwan na lang yun. So, doon pwedeng mag-create ng ammonia. Yun ang nasa sasaksihan ko at nakita ko base do sa obserbasyon ko ng ilang araw. So, pangalawang araw na ito. So, sayang naman kasi pag mawawala naman itong iba. At ito naman nasa loob, hindi ko pa kasi niyo to. Yan. Diba? Ang daming mga dumi, diba? At tanggalin natin yan kasi pinakakain ko na sila ng pellet. Kumakain na sila ng pellet. Kaya ito, medyo may laki-laki na ng konti compared dito sa maliliit. Kasi ito yung maliit, nilabas ko to para mag-grow at lumaki sila. Ito naman, sinadya ko talagang nilagay sa loob ng indoor kasi nga, nakita natin yung development nito kapag itong black color tab na to ay magkakaroon din sila ng color na sa kanilang mga body. So, nagpakain tayo ng pellet. Kaya, makita natin na mayroong mga dumi dito. So, kakatapos lang nilang kumain. Kasi nga, kahapon na, nagbigay tayo ng pellet na ilang peraso. So, pagbigay natin ng pellet, mga ilan ng peraso, mga 6, 7. Siguro, after mga 2 hours, bibigay ulit tayo. Tapos, ang maintenance natin dito, mag-water change na tayo sa gabi. So, gabi naman ngayon, paggabi na, 6 o'clock na, patapos silang kumain, kasi pakatapos lang nilang kumain Pero maya-maya, ay magpapalit na tayo ng tubig. Ang pagtanggal ko naman ng tubig dito sa aking tub, minimal lang. Tinatanggal lang natin yung excess na mga dumi nila. Kasi mamaya-maya kapag nagpalit na naman tayo ng tubig, ay pagdating natin ng paggising ng umaga, meron na naman ulit yung pagbabawas. Kaya, pag gising ko ng umaga, check ko ulit sila para tanggalin ulit ang kanilang mga pinagbawasan. So, medyo matrabaho dahil nga maliit yung tub.
So, kailangan natin i-maintenance yung tubig. Wag nyo pong papalitan lahat ng tubig kasi kapag nawala yung oxygen niyan, sigurado wala din ang inyong mga isdang alaga. Minimal lang. Kasi ako, sarap isang lalagyan lang ganito. Pag naubos to, o kaya kalahati lang, goods na yon. Lalagyan ko na siya ng stock water. Stock water nilalagay natin dyan. Mga bossing, ma'am and sir, bawal po ang Maynilad. Kapag naglagay kayo ng Maynilad, pwedeng may stress ang inyong isda. So, sayang naman, kapag nawala sila, wala na kayong alaga, babay na naman. So, ganoon lang po sa pag-aalaga. Yung rayukin natin, meron din tayo dito sa loob. Yung rayukin natin, ito. Yung rayukin natin. Ganun din, pinapakain natin sila. Kot kumakain naman. Dito din, may problema rin ako. Meron nang na-build up dito na malalaki, tulad yan. Yung malalaking yan, meron tayong maliliit. Kaya nilang ilunukin. Binubuli. Tulad niya, malaki na. At nakakita ko kanina na nawala, na kinain nga. Wala naman tayong magagawa dun eh. Nagugutom eh. Pag nagugutom, siyempre, saan sila kukuha ng pagkain? Hindi sa katabi nila. So, handa na rin kasi yung ating 75 gallons para ilipat ito. Siguro bukas na natin ililipat kasi parang ang init kasi ng tubig kaganina eh. Gusto ko sanang water change yung 75 gallons kasi kiniskis natin yung gilid-gilid ulit nun para yung dumi ay bumaksak pati mga lumot, may nabuong lumot ng konti. Tinanggal natin yan. At medyo malabo-labo pa nga kanina. So, kaninang umaga, medyo hindi pa ganun kalinaw eh. Check natin bukas ng umaga kung malinaw na talaga. At iwa-water change natin yan na mga minimal lang. Tanggalin lang din ulit natin yung tinanggal natin na kahit isang timba lang pwede na. No? Update ko na lang din ulit kayo sa iba pang update natin dito. At itong video to para doon sa mga nagkakaroon ng mga sakit sa ammonia para maiwasan nyo. So, sasundin nyo lang yung tips na ginawa ko na wag masyado magpakain. Tama lang. Kailangan nauubos po nila. At yung pinagbabawasan nila, tanggalin nyo every morning. Lalong-lalo na kapag marami kayo nagpakain. At water change, kahit man lang 10% to 20% sa pagbabawas. Kapag mayroon naman kayong filtration. Pero pag wala naman kayong filtration, kailangan nyo mag-add ng additional na pagbabawas kahit 30%. Kasi mataas ang ammonia nun, level, kapag wala kayong filtration. Lalong-lalo sa akin, iisa lang yung filtration natin sa ating labas is 100 gallons. Other tank, wala po tayong filtration. Kaya, ang nag-aano lang sa akin doon ay sunlight, nagko-control, at konting grass or plants para doon sa paglinaw ng ating tubig. So, ang maintenance natin doon lagi-lagi, kailangan tinatanggal po natin ang pinagbawasan nila. At konti lang at control lang sa pagkain. Sana may natutunan po kayo sa araw na ito para naman makatulong din ako sa mga iba pa nyo pang ginagawa sa inyong pag-iista. So, paano? Dito ko na natapusin ang aking video. Peace out! Thank you very much!